Dito na nga alamin natin kung ano yung mga offenses. Kung ano man yung mga reklamo nyo, 'di ba meron mga offenses lang na sakop ng disciplinary authorities. 8 yun. So, alamin natin isa-isa yung 8 na yun, no? Para mas maintindihan natin. So, unang-una yung neglect of duty or nonfeasance, no? Sinasabi dito na ito yung pag-ayaw o hindi paggawa ng isang trabaho ng pulis na walang sapat na dahilan, no? Para gawin mo yung duty mo. Na trabaho naman talaga nila yon, no? Na kanilang obligasyon na gawin yung duty na yon. At hindi nila pwedeng sabihin din na porket absent sila no araw na yon is hindi nila magagawa yung duty nila. So alam naman natin na ang pulis ay 24/7 na nagtatrabaho. So pag-ayaw o hindi mo ginawa yung obligasyon ng isang pulis, isang law enforcer. So ikalawa, yung irregularities ng performance ng duty o yung tinatawag natin na misfeasance, okay? So kung sa non-feasance hindi mo ginawa, sa misfeasance ginawa mo naman pero may irregularities, may mali sa paggawa ng duty mo bilang pulis. So dito na tayo sa number 3, yung misconduct or malfeasance, 'di ba? Anumang mali o hindi tama na o hindi hindi naaayon sa batas na ginawa ng pulis na premeditated. Pag sinabing premeditated, talagang planado, 'di ba? At merong intention mo talagang gawin ang hindi tama, no? At labag sa batas na gawain na hindi dapat ginagawa ng pulis, 'di ba? Ito ay kasama na rin yung transgression o yung hindi pagsunod sa batas. Kasama na yung mga corruption pero hindi naman to yung talagang hindi kailangan na na may corruption or criminal intention para masabing malfeasance Basta meron ang mali na gawain ay talagang planado. Okay? At punong-puno ng intention. Diba? So, yan yung malfeasance natin. Pag dishonesty, syempre, from the word dishonesty, no? Tinatago mo yung katotohanan o sinisira mo yung katotohanan. Diba? Lalo na kapag in connection sa paggawa ng trabaho mo bilang isang pulis. So, there is a concealment and distortion of truth. So, pagsisinungaling, diba? Yung conduct of unbecoming of police officer. So, kahit na anumang paggawa, pagkilos, o ugali ng isang police officer, regardless kung anong ranggo niyan, lalo na kung ginawa niya man yan during his official or private capacity, na kung saan yung mga ginagawa niya hindi dapat na gawain ng isang pulis, 'di ba? Na talagang sumisira sa imahe ng PNP, 'di ba? Na kung saan yung ginawa ng pulis na yun ay makokorap yung moralidad, ng moral character ng PNP. At parang hindi ka karapat-dapat na maging pulis. So yun, conduct of unbecoming police officer, nakakasira ka sa imahe. So 6, incompetence, no? Incompetence, no? Yung pagiging ignorante ng pulis o kakulangan ng abilidad na makagawa ng isang magandang gawain o performance bilang isang pulis. So in other words, incompetent ka, no? Hindi maganda yung kinalalabasan, hindi best yung kinakalabasan ng yung trabaho bilang pulis, no? Kasama na dito yung physical na performance mo, yung talino mo, yung psychological, yung utak mo, at pati na rin sa pagkakakilanlang moral
'Di ba? No, kakulangan, no? May kakulangan ka. Yung kapasidad mo bilang tao at para syempre ma-perform mo. Kasi syempre kung pulis ka dapat competent ka physically, sa utak mo din, sa psychological mo at pati sa morals. Kung kulang ka nun, pwede kang sampahan ng kaso sa mga disciplinary authorities natin. Oppression, syempre oppression, no? Ikaw na pulis, mapagmalabis ka, mapang-abuso, sobra-sobra ka, nananakit ka, ginagamit mo yung otoridad mo para ipakita na sobrang lupit mo sa tao, no? Ginagamit mo yung kapangyarihan at otoridad mo bilang pulis sa mga hindi makatao at labag sa batas na mga gawain, no? Kinukuha mo yung mga gamit o pagmamay-ari ng mga tao, kinukulong mo, tinatanggalan mo sila ng kalayaan. So, yun yung act ng ating oppression. Halimbawa, kinukuha ng mga pulis yung paninda, kinukulong ka na walang dahilan. So, oppression yun, okay? Bigla na lang dinampot yung pamilya mo na kinulong nang wala man lang kabasi-basihan. That is oppression. And pwede nyo yun isampa. Pwede kayo magsampa ng kaso laban sa pulis na yun. Eto na, no, yung last natin, yung disloyalty to the government. Okay? From the word itself, hindi ka loyal sa gobyerno natin, no? Kasama na dito yung pag-iiwan mo o hindi ka nga loyal sa gobyerno sa Republika ng Pilipinas at gusto mo pa na ipahamak ang ating gobyerno. Okay? So, yun. At least malinaw na. Siguro naman, alam niyo naman dyan kung alin yung pasok doon na kaso na meron sa inyo, no? Makaramdam naman kayo ng oppression, pagmamalabis na alam niyo na tatapakan na ang yung human rights, no? Ano, ang inyong pagkatao ng isang pulis, no? Malamang sa lamang ay pwede natin yan isampa. Kailangan nating mabawasan ang mga mapag-abusong pulis. At the same manner na ma-feel, malapit din natin ang komunidad sa pulis, no? Para maramdaman, mabalik natin yung confidence natin sa pulis at public trust, no? So ngayon na alam natin na saan tayo alam na natin yung mga kaso na sakop ng jurisdiction ng PLEB, alam na rin natin kung ano-ano yung mga klase na pwedeng tanggapin sa PLEB at hindi lamang yung sa PLEB na yung sinabi ko na 8, hindi lang yung sa PLEB tinatanggap, no, sa lahat ng disciplinary authorities, kahit sa RAB, sa Regional Appellate Board, sa NAB, sa National Appellate Board, sa Chief of Police, sa municipal or city mayors, kahit dito sa PLEB, sa NAPOLCOM, at sa DILG Secretary, at kahit sa Commission of yun na nga, CSC. Eto, madako na tayo balik tayo sa PLEB kasi syempre ito yung pinaka-accessible sa atin na choice, no? Kung tayo ay magsasampa ng kaso laban sa isang mapang-abuso, tiwali, nananakit, no? Na pulis, no? So, wag tayong matakot, no? Sabi nga nila sa tagline, wag matakot. Isumbong natin sa PLEB, no? So, nasabi ko na rin yung mga 5 principal function ng PLEB. So, kung sino ang pwede magsampa ng kaso sa PLEB, lahat, no? Lahat ng tao pwedeng magsampa ng kaso sa PLEB. Ang kinaganda naman kasi dito, mabilis. Tsaka yung proseso niya is transparent, no? Dahil yung mismong proseso ng kaso, makikita natin sa website, no? Nila, yung tinatawag natin na PODS, yung PODS, yan yung PLEB Online Database System. So, makikita natin yung pagsampa natin ng kaso kung umaandar na at sa kung saang process na siya. Sa PLEB, bawal yung mga amicable settlement, no? Bawal yung magbabati-bati, no? Kasi tatagal. Kailangan summary hearing, mabilisan to. Kaya hindi na tayo matatakot kung
tayo man ay maging biktima ng mapang-abusong mga pulis dahil tayo alam natin kung saan tayo magsusumbong. So, madako tayo no, sa ano-ano ba ang komposisyon ng pleb, no? Sino-sino ang bumubuo ng pleb? So, dito tayo. Credits tayo sa picture na to, no? Ito, ang pleb, no? Pinapalakas natin ang loob ng mga tao, no? Laban sa mga mapang-abuso, no? Ng mga pulis. Sino-sino ba ang mga members ng pleb? So, meron tayong 5 members sa pleb. Isang chairperson at 4 na board members. So, 5 silang lahat, no? Unang-unang member kailangan ay miyembro ng Sangguniang Bayan o Panglungsod. Okay? Ikalawang namang member ay Liga ng Barangay. Miyembro ng Liga ng Barangay, okay? At yung 3 tao naman na to, sila, yung 3 miyembro ng komunidad na kilala sila na merong integridad at malakas na moralidad, no? May mga strong moral principle at strong integrity sa lugar. Pwedeng dapat sa 3 yun merong isang babae, ito nasa gitna, at merong isang miyembro ng bar o kaya member ng bar or abogado, at kung hindi naman available, pwede tayong kumuha ng nakapagtapos sa college. At yung ikatlo ay siya ay dapat principal ng Central Elementary School. At sa 5 ito, mamimili sila ng isa na magiging chairperson nila. Okay? So, bawat yan ay may bawat sila ay may termino silang 3 years para sila ay makapagsilbihan sa pleb. So, wag matakot. Pwede tayo magsumbong sa pleb. Okay. So, dahil alam na natin no, kung saan tayo magsusumbong na dikit sa atin. Siyempre, yun ang pinaka sa atin one of our choice kung saan tayo magsasampa ng kaso at pinaka-accessible. So, marapat lamang na ngayon, alamin natin yung proseso ng pagkaso, no? Paano ba siya nagsisimula? Paano yung step-by-step process niya? So, okay, without further ado, punta na tayo doon. So, madako na tayo dito sa Revised Rules of Procedure before the Administrative Disciplinary Authorities and ang AYAS, Service of the Philippine National Police. So, class, ang AYAS PNP ay isa lamang sa mga administrative disciplinary authorities na pwedeng natin pagsampahan ng kaso laban sa isang mapang-abuso at tiwaling pulis. Katulad nung sinabi ko na nauna, marami yan, no? Mayroong RAB, Regional Appellate Board, meron tayong NAB, National Appellate Board, meron tayong PLEB, People's Law Enforcement Board, meron tayong Chief of Police, meron tayong, pwede natin tayo magsampa ng kaso kay City Mayor or City Mayor o sa ating Municipal Mayor. Pwede rin tayong magsampa sa NAPOLCOM at sa DILG, Secretary at sa CSC. Okay, let's go na tayo, no? Itong revised rules, so pag sinabing revised na bago, so merong naunang rules dito. Bago lang to na signed noong March 9, 2016. So, ano-ano ba yung pinagkaiba niya? No, kasi meron dating rules noong 2007. Nung revised kasi ito 2016, so dito tayo mag-focus sa pinaka-latest na sa batas. So, doon tayo sa basic differences. Sa pre-charge proceeding, yung pre-charge proceeding, nung dati, yung pre-charge evaluation based sa complaint. Ngayon, yung initial evaluation, meron na siyang, yung pre-charge proceeding, 3 na.
meron ng initial evaluation of complaint, titingnan kung asan jurisdiction babagsak yan, may pre-charge investigation, no? Imbestigahan muna at may motion to investigate. Pag dinrap yung case, pwede ka mag-motion na ulitin yung investigasyon. Yun yung bago ngayon. Pagdating sa summary proceedings, dati pre-hearing conference lang at saka pagpasa lang ng position paper at trial. Pero ngayon, 3 na. Nadagdagan na siya ng clarificatory hearing. Okay? Pero ngayon, yung dagdag na yan, optional. Pwedeng diretso na, pwedeng mag-clarificatory hearing pa rin. Kasi nga, since mabilisan ang summary hearing natin, may mga hindi na nai-entertain na tanong. So, kaya dinagdag yung clarificatory hearing para yun, pwedeng makapagtanong. Okay? Sa offenses naman, grave misconduct, violation of revised penal code, or special laws and dishonesty. So, ngayon, yung bagong revised rules, meron ng reclassification ng offense. Meron ng according sa gravity, may less grave, may grave, no, may light, ganon. At reclassification na rin ng dishonesty according sa CSC rules. Dati kasi nakabase tayo sa revised penal code, special laws, and honesty. Sa penalties naman, konti lang naman ang nung pinagbago. Yung reprimand kasi, pag sinabi mong reprimand, pinagalitan ka, papagalitan ka. Dati hindi yan penalty. Pero ngayon, isa yan sa mga light penalty, reprimand. Disciplinary authority naman, pagdating sa disciplinary authority, SD cases, directory, and SUs are disciplinary authority. Pero ngayon, yung SD cases, director, and SU use are not disciplinary authority. Hindi sila kasama. Okay? Effect ng death sa kaso, dati, dinidismiss agad yung administrative case regardless sa stage. Pero ngayon, walang automatic dismissal ng admin case. Okay? So, recap lang tayo. Okay? Punta tayo dito. So, ito na yung flowchart, no, ng mangyayari sa kaso. No, ano yung pagkasunod-sunod. So, handa ko ng pen para hindi naliligaw. So, mag-start tayo sa complaint. Okay? Magsisimula yan sa complaint. So, may reklamo, no? Plus, after ng complaint, pupunta yan sa initial evaluation of complaint. So, doon titingnan ng disciplinary authority na saan babagsak na jurisdiction yung kaso. Okay? Kung pasok ba yan sa jurisdiction ng IAS, kung pasok ba yan sa, nagreklamo ka sa PNP IAS, kung pasok ba yan sa jurisdiction nila, kung ipapasa ba nila yan sa pleb, o ipapasa ba nila yan sa city office ng mayor o municipality office na mayor, o kaya naman ipapasa nila yan sa NAPOLCOM, o pang ombudsman ba tong kasong to, o kaya naman sa CSC o sa secretary ng DILG. So, ganon. Diyan tinitingnan, ini-evaluate yung complaint kung pasok pa sa jurisdiction. So, kung hindi pasok sa jurisdiction nila, i-endorse nila sa ibang disciplinary authority. So, kung pasok naman sa jurisdiction nila, absorb nila. Okay? So, meron na tayong, wait lang. Okay, sa complaint, pag pagrereklamo, dapat may dalang 3 dokumento yung nagrereklamo, di ba? Yung complaint sheet, affidavit of complaint, at saka yung certificate of non-forum shopping. So, ibig sabihin nun, dapat may certificate ka na hindi mo na sampa yung case na yun sa ibang disciplinary authorities, kasi bawal yun, di ba? Labag na yun sa batas. Kailangan hindi jeopardize yung karapatan ng tao, yung police, na maparusahan siya ng parehong parusa sa parehong krimen. Kaya dapat hindi ka sampa ng sampa kung saan na sinampahan mo lahat at isa lang yung sasampahan mo. Okay?
So, dito tayo sa pre-charge investigation. So, sa pre-charge investigation, makikita nyo sa taas dyan, 3, 5, 10, 5. So, 3 days, 5 days, 10 days, 5 days ulit. So, para codings, para mas madaling maalala. So, sa pre-charge investigation, meron tayong 3 days para ma-inform natin si respondent o ma-inform yung police na nireklamo siya. May na nagre-reklamo sa kanya. Kasama yung 3 dokumento na pinasa ng nagre-reklamo. Kunwari, ako nagre-reklamo ako sa police. Papadalhan siya within 3 days ng kopya ng complaint sheet, complaint affidavit, at saka yung certificate of forum shopping. So, kailangan i-inform si respondent na may reklamo na sa kanya. So, yung 5, dapat within 5 days din from the receipt ng pagkatanggap niya ng reklamo, kailangan makapagpasa na siya ng kanyang answer. Okay, ng sagot niya doon sa reklamo sa kanya. So, hindi naman required kasi pwedeng i-waive ng pulis na nireklamo ko yung kanyang karapatan na magpasa ng answer niya. So, pwedeng ganun eh. Pero we have to take note na yung decision ay nakabase sa kung ano lang yung ebidensya na nasa harapan. Diba? Yung decision ay dun lang nakabase sa kung ano man yung documents na hawak nila. Kaya kung ikaw hindi ka nagpasa ng answer mo, winib mo yung karapatan mo na ipagtanggol din yung side mo. So, ano naman yung 10 days? So, sa loob ng 10 days, kailangan from the receipt, so natanggap na nila yung answer yung answer galing sa nireklamo nating police, 'di ba? So, upon na pagtanggap no ng disciplinaryong authority, kailangan sa loob ng 10 araw ay makapagtalaga na ng pre-charge investigator at kailangan matapos na yung pre-charge investigation sa loob lamang ng 10 araw. Kasi summary hearing to eh. At yung 5 dyan, dapat makapagpasa na sa loob lang mula na natapos yung pre-charge investigation ng 10 araw, mula doon kailangan within 5 days makapagpasa na ng pre-charge investigation report. So, punta na tayo sa susunod na step. Okay? So, mula sa pagkatanggap ng report, pre-charge investigation report, so yung report na yan, sa loob ng 5 days ay kailangan either i-approve yan ng disciplinaryong authority o ng AYAS kung saan nireklamo, o i-file nila kapag nakitaan nila yan ng probable cause. So, dito na tayo sa baba. Kapag nakitaan nila ng probable cause yan, syempre, sasampa nila yung kaso. Diyan pala magkakaroon ng formal charge talaga at complaint laban sa police. Pero kapag hindi nila nakitaan ng probable cause yun, pwedeng i-drop yung case at isarado. Okay? So, so pag napasa na ngayong report, it either kapag nakitaan niya ng probable cause, isasampa na yung kaso, di ba? May formal complaint na. Or kapag walang probable cause, drop na o isasarado na yung kaso. Sorry sa boses ko. So, yun. Sabihin natin na drop yung case. Okay, nasarado yung case. Kailangan natin, pag na-drop yung case, kailangan natin i-notify si respondent. Kunwari, ako yung nagreklamo sa police, kailangan ako i-notify ng disciplinary authority, no? Bibigyan ako or papasahan ako ng resolusyon na drop na yung case, no? Meron kang 3 araw from the receipt ng resolution na magsampa or mag-file ng motion for the investigation. So, uulitin yung investigation nun kasi baka may hindi nakitang facts, hindi na-appreciate na facts, diba? Kaya, dinismiss, dinrap, close yung case. So, dapat within 3 days makapag-file ako ng motion. Kung hindi, final and executory na yung drop ng and close ng case, no? So, sabihin natin within 3 days, nakapag-file ako ng motion for reconsideration. So, doon sa
motion for reconsideration ko, kailangan ulitin nila syempre investigation, okay, di ba? Titingnan nila, i-review nila ulit. So, dapat within 15 days, magkaroon na sila ng resolution doon sa kaso na either i-grant yun, i-file yung kaso. So, pag granted, babalik tayo sa may probable cause sa sampa ng kaso, o i-denied, balik na naman sa magiging drop na yun talaga yung case o isasarado na. So, ganun yung mangyayari, class, okay? So, kung may probable cause, yun, kunwari nasampa na ng kaso, ako, pwede kong i-request na yung pulis na nareklamo ko isa ilalim sa preventive suspension. Pero yung preventive suspension, kasi feeling ko, kunwari sinampa ko ang kaso sa PNP IAS, alam ko may connection siya doon, di ba? Pwedeng masira niya yung ebidensya, matamper niya. So, pwede siyang makaapekto, no? Meron siyang direct na kagalamay na pwedeng mas maapekto ng decision. Kaya pwede ko siyang i-request na i-place sa preventive suspension. At kapag nagkaroon na ng formal charges sa police, wala nang reassignment, okay? Unless magkaroon lamang ng certification na talagang hindi na siya kailangan sa posisyon na yon. Pero again, kapag na-reassign ang police na yon na mayroong formal charges, kahit yung immediate supervisor niya ay pwede ring madamay at masampahan ng kaso kasi bawal yon. Okay, pag mayroon ng formal charge ang isang police. So, kapag nakitaan na may probable cause, no, mayroon ng formal charge, yung kaso ay i-refer na sa SHO o Summary Hearing Officer. Okay, so ano na mangyayari, ma'am, sa Summary Hearing Officer? So, from the day na makakita ng probable cause, masusampa na ng kaso, within 5 days from the receipt thereof, kailangan ma-refer na sa Summary Hearing Officer. At itong si Summary Hearing Officer, within 3 days, kailangan masumon niya si respondent o nirereklamo para makapagpasa ng kanyang answer. Kasi kung kanina ang in-inform natin yung nagreklamo, kundi ako, ngayon ang i-inform na natin yung nirereklamong pulis na, uy, yung kaso mo dito nasampa na, ito na, nandito na, umaandar na. Ano ba ang sagot mo? So, within 3 days yun, okay? So, syempre, meron siyang karapatan na i-waive na hindi siya sasagot yung police, no? Hindi siya magsasampa ng kanyang answer, pwede yun. Pero syempre, mamimiss mo yung chance na may paliwanag ang iyong sarili. Okay, so pwede mong, ikaw bilang isang pulis, pwede mong ipagtanggol ang iyong sarili by your answer sa summon na yon ng Summary Hearing Officer. Tapos itong si respondent, bibigyan lang siya ni Summary Hearing Officer ng 7 days na makapagpasa ng kanyang answer. Okay, ulitin ko, mula sa probable cause, makitaan ng probable cause yung kaso, within 5 days, dapat ma-refer na sa Summary Hearing Officer. Summary Hearing Officer, kailangan sa loob ng 3 araw, masumon niya si respondent o si pulis na nirereklamo na kailangan ma-inform siya na makapagpasa ng kanyang answer. At isang si respondent na pulis na nireklamo, meron siyang 10 araw para magpasa ng kanyang answer. Okay? 7 days pala, no? Bibigyan lang siya ng 7 days ni Summary Hearing Officer para makumpleto niya ang kanyang answer. Kaya ang code natin dyan sa refer to SHO is 537. Okay? So, dumako na tayo sa next step. Ang pre-hearing conference. So, within 15 days, mula nang ma-receive ang sagot ni respondent, kailangan magkaroon na ng pre-hearing conference, okay? So, ma'am, ano po ba yung ginagawa sa pre-hearing conference?
So, sinasabi lang yung mga known facts, okay? Sino yung witness nyo, ano yung mga ebidensya, kailan nangyari yung krimen. So, papakitaan ko kayo ng sample ng minutes of the meeting ng pre-hearing conference para may idea, okay? Ito yun. So, ito yung sample minutes of the meeting of pre-hearing conference sa ganyang, sa disciplinary authority na hearing. Ito. Tatanungin, I want to inform the parties that you have the right to represent by counsel. Ganyan. So, tinatanong dito kung si respondent ba ay may kasamang counsel. May mga tanong dito na now we may know ano yung mga issue ng complainant, ano ang kanyang reklamo, no? Ano yung mga reklamo din ng respondent, okay? Ano yung mga pag-amin na ginawa ng nag-complaint? Ano yung mga admission din na ginawa ng nireklamo? Base sa admission at complaint ng respondent, do you now, sunod nito. Do you now agree sa mga stipulated facts? So, sasabihin doon, ng mga stipulated facts, kunwari, ang nireklamo nating hearing officer ay nalasing, nagwala, nagpakawala ng bala. So, sasabihin niya na si SPO1 ay lasing, na nagwala sa barangay ganito ganyan, nagpaputok ng bala. So, ganon stipulated ng facts na kasama dun sa nireklamo. Sa tanongin dyan, ilan ang witness, no? Ng parties ng nagreklamo. Kunwari, may bitbit ako mga witness din. Tapos, may witness din dapat yung kabila, di ba? Ano yung mga exhibits? Pag sabi exhibits, yan yung mga ebidensya. What are the exhibit the parties wish to submit and mark? So, ano pa yung mga ebidensya na submit nyo? Okay? Kunwari, ebidensya ay bala, basyo ng bala. Mamarkahan nila na yan ng exhibit A, mga ganyan. Okay, so ano yung mga matters na relevant sa case, ganun. So yan, pipirma na yan. Yan yung yan yung nangyayari sa pre-hearing conference. So at least may idea na kayo. Okay, no? Mula sa pre-hearing conference, from the receipt ng pre-hearing conference, within 15 days, kailangan makasubmit na ng position paper yung both parties. Okay? Sabi ko nga, bawal ang amicable settlement dito. Pag sinabi mo amicable settlement, regluhan. Kasi tatagal yun diba? So, kaya mabilisan ang ating hearing. So, pwede ka rin namang hindi mag-submit ng position paper, but it's na mismo yung chance mo na ipaliwanag yung sarili. Kasi nga sabi ko, kung ano lang yung ebidensya na meron, mga dokumento na meron, dun lang nakabase ang desisyon ng resolution. Okay? So, punta na tayo sa clarificatory hearing. Okay, sa clarificatory hearing, pwedeng gawin to, pwedeng hindi, depende. So, dito kasi yung mga tanong, okay, para ma-clarify yung both parties. So, meron yang from the submission of position paper within 5 days yan, ang clarificatory hearing. Tapos, wala sa clarificatory hearing, sana nakasunod kayo, dito tayo sa resolution. Magkakaroon na ng resolution within 30 days panggaling sa clarificatory hearing. So, sino magbibigay ng resolution, ma'am? So, ang bibigay ng resolution na is yung summary hearing officer. Okay? So, after ng resolution, papasa niya yan sa pinaka disciplinary appellate board na yan, authorities, kung saan nireklamo to, kasi pwedeng nireklamo to sa plebo ayas, yung mismong body na yon, magdedesisyon sila within 30 days. Okay? So, sabi ko nga, from the decision, yan, decision yung nasa baba, decision 30 days.
from the decision that is final and executory. Final yan ha, and agad-agad executory. So, maliban na lang kung yan ang parusa sa pulis na yun ay suspension sa service, kasi hindi yan hawak din ng pleb. Minsan inaano pa yan sa NAPOLCOM, tinataas pa yan, o sa ombudsman, di ba? So, pero meron pa tayong 10 days, no, para makapagpasa ng motion for reconsideration or appeal. Okay, within 10 days lang. After 10 days, wala na, lapse na, no? Sayang mo na yung time pa or chance na makapagpasa ng iyong appeal o motion for reconsideration. So, halimbawa, may na-discovering bagong ebidensya na makapagpapatunay o makapagbabaliktad ng desisyon. Kunwari kasi ang desisyon dito ay walang kasalanan yung pulis, pero mayroong kuwang bagong ebidensya, newly discovered evidence, pwede tayong mag-file ng motion for reconsideration. So, same as with kung ang pulis ay naging guilty, may nakitang bagong ebidensya na pabor sa pulis, pwede mag-file ng motion for reconsideration. At pwede rin umapil, no? Ang appeal is kung ang case na to ay pinasa sa pleb, kailangan i-appeal yan sa appellate board. Yun yung regional appellate board natin, o yung RAB. Okay? Kung galing naman sa RAB, i-appeal natin sa NAB, National Appellate Board. Okay? Within 10 days. At mula sa 10 days na yun na time, kunwari, yung reglementary period na 10 days, para makapag-appeal ka, nag-lapse na, at hindi ka nakapag-appeal, wala kang ginawa, after 5 days, mag-i-implement na yung decision na final and executory na yun. Okay, no? Sana malinaw naman yun. So, balik tayo ulit sa PDF ng ating pero sige. Kasi medyo may mga terms din doon na malalalim, no? So, magsasabi na lang ako in layman's term, yung pang layman's term, kasi kung gagamit din tayo ng mga jargons na talagang pang law student o pang crime student, so hindi medyo maintindihan, no? Mahihirap tayong makag-grabs ng hindi natin magigets agad. So, ganito yan. So, meron tayong principle of res judicata. Okay, kunwari, ikaw, nagreklamo ka sa pulis, tas natalo ka. So, dismiss yung kaso. Hindi mo pwedeng isampa ulit ng same facts na naman yung isasampa mo, kasi na-decide na yun eh. Okay? So, automatic dismiss yun. Okay? At saka yung mga commission, pulis natin, yung mga may rango na police colonel to police general, hindi yun dadaan sa ganito. Hindi yun dadaan sa summary hearing, kasi matataas ang rango niyan, hindi pang mabilisan ang hearing yan. Okay? Kailangan, unless lang magkaroon lang ng certificate galing sa presidente na sila ay pwedeng idaan sa summary hearing, kasi ang nag-appoint yan presidente. Okay? So, hindi yan basta-basta maano ng summary hearings. Okay, so punta tayo dito. Tapos na tayo dito, diba? Yung citizen complaint, pupunta yun sa city office, chief of police. Pag within 15 days mo, pag mayor, less than 16 days but not 30 days. Pag pleb, pag more than 30 days na yung kaso, so sa kanya. So, pag cop, chief of police, simple offenses yan. Pag mayor, simple offenses yan. Pero pag mga less grave, mga grave offenses, pleb. Kaya nga sinasabi ko, reklamo natin sa pleb. Okay? Mas accessible, mas madali. Sinabi ko na rin yan kanina, kasi sabi ko, di ba, dalawa ang pag-usampa ng kaso. Ang pwede magsampa ng kaso, pwedeng citizen o pwedeng sila lang din sa breach of internal discipline. Tapos ito, no, meron tayong chief of police, provincial director, region director, o CPNP.
So, may mga equivalent supervisor yan kapag hindi available dito. So, may mga simple offenses yan, no? Kasi sa naunang batas, walang classification na ganyan. So, ito, no? Ito yung mga penalty, no? Pwedeng dismiss, okay? Talaga, no? Reprimand, withholding privileges. Okay. Yan, summary dismissal cases din, no? Pag mga grave offenses, yan yung talagang madidismiss na sa service. Okay? So, pwede natin yan sa NAPOLCOM, Chief PNP, and Regional Director. Sila lang naman ang pwedeng makapagpa-dismiss sa police. So, in IAS, Internal Affairs Service. So, meron silang, kaya nila mag-conduct ng investigation. Motu proprio, no? Pag sinabing motu proprio, agad-agad na pag-imbestiga sa mga sumusunod na kaso kapag, una, ang aksidente ay ang police office personnel ay nag-discharge ng baril. Ayas yun agad. Pag ang insidente ay may patay, may serious physical injury, o may violation o paglabag sa mga karapatang pantao na nangyari sa police operation, no? Tulad ng raid, bypass, so on so forth, ayas yun. At kapag ang aksidente ay ang ebidensya ay nakompromiso, tinampered, sinira, nawala sa pangangalaga ng isang police personnel, ayas pa rin yun. Kapag ang aksidente ay ang suspect ay nasa custody ng police pero nasugatan, ayas yun. Pero kapag aksidente ay or established rules of engagement has been violated. Okay? So, ito yung mga kanilang case. Sabi ko nga, they are under with different jurisdiction. Inclusion of superior or superiors in IAS investigation. The immediate supervisor or superior of the person of unit being investigated under any of the above cases shall be automatically included in the investigation of IAS to exclusively determine lapses in administration or supervision. IAS resolution is recommendatory in nature and shall be submitted to disciplinary authority for final disposition of the case. So, anong epekto ng pagkamatay, no? While pending pa ang case. So, dito, ang kaso ay hindi madidismiss if the respondent was afforded due process by receipt of notice where she filed his answer or waived his right to file his answer. Case should be dismissed kapag ang respondent ay namatay bago siya makapag-file ng answer. Okay? Diba kanina pwedeng magkakaroon ng time kung saan makakapagsagot yung respondent ng answer dun sa reklamo sa kanya. So, kapag namatay siya bago siya makapag-file ng answer, dismiss. Pero hindi i-dismiss kapag nakuha niya yung due process at nakapagbigay siya ng oras, ay nakapagbigay siya ng answer dun sa reklamo. At kung ang sitwasyon ay ang pagkamatay ng pulis na nirereklamo ay nangyari after niyang ma-perfect ang kanyang appeal bago ang appellate body, ang appeal ay magko-continue hanggang sa ma-dismiss ito or mabigyan ng decision. At sa kung kaso kung ang nangyari sa kaso or ang nangyari sa pulis na namatay ay nanalo sa appeal,
yung mga benepisyo ay dapat ibigay sa kanyang mga tagapagmana, no? Subject sa law on succession. Ito yung mga benefits niya. Kasi 'di ba pagka administrative case, hold ang mga retirement benefits kapag nanalo siya ng sa appeal, so mabibigay ang benefits niya sa kanyang mga legal heir subject to law of succession. So, ito na, no, yung classification ng offense. Meron tayong simple misconduct, less grave misconduct, and grave misconduct. So, simple misconduct yan kapag ang act at omission o ang krimen na under ng revised penal code o special law, pero ang kasalanan niya o ang penalty sa kasalanan niya ay 1 day to 30 days lang. So, kasama ang simple dishonesty. Kapag less grave misconduct, kapag ang penalty ay 31 days to 180 days. Pero pag 181 days na pataas, yan ang grave misconduct. So, ito yung mga penalty. Sa lalang ng penalty, ang reprimand kung dati hindi penalty, ngayon penalty na yan. Sa light offenses, ang unang offender ibibigyan ng penalty na reprimand. So, papagalitan. For first time offender lang to, for light offenses. Okay? Sa appreciation ng mitigating and aggravating circumstance, so, alam naman natin na ang mitigating circumstance, yun yung babawasan ng penalty. Pag aggravating circumstance, yan yung papataasin ng penalty depende sa mga circumstantial na makakaapekto sa krimen. So, ang mitigating should be invoked by the respondent. So, kailangan mismong galing sa kanya na it should be appreciate yung sa nirereklamong police. So, ang aggravating ay should be alleged or pleaded by the party concerned. Pwedeng kunwari ako nagreklamo sa police, pwedeng ko sabihin na may aggravating circumstance kasi nakapatay o kaya naman nung nagwala siya may nabaliw, ang gano'n, no? May pagtaas ng kaso. Sa repealing clause ng Memorandum Circular Number 93040, 96010, 98040, 9906, so on and so forth, ay na-repealed, no? All other NABOLCOM issuance or portion thereof inconsistent with this memorandum circular are hereby superseded or modified accordingly. So, wala na yun, ha? Na-repeal na siya nitong memorandum na to. Okay? Application to pending cases. The rule shall apply to pending administrative investigation cases with the different disciplinary authorities, appellate body, and IAS insofar as practical and applicable, provided, however, that the offenses and penalties reclassified under this rule shall be retroactive effect insofar as they favorable to the respondent. Penal clause, any public official or employee who violates any of provision in the circular shall be dealt accordingly. So, yeah, the end of presentation. So, I hope na natuto kayo, no? So, thank you so much